Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2971. Ang lakas ng pakikipaglaban ng mga subordinate na dinala ni Huang Feng ay higit pa sa inaasahan ng mga taong naruroon. Hindi rin nila inaasahan na hindi lamang si Huang Feng ang makapangyarihan, ngunit ang kanyang mga nasasakupan ay pareho ding makapangyarihan. Bukod dito, dahil maraming tao ang dinala ni Huang Feng, ang mga nasawi na dulot ng mga nasasakupan ni Huang Feng ay hindi bababa sa kay Huang Feng. Ang higit na hindi katanggap-tanggap ay ang mga sandata sa kanilang panig ay hindi nakamit ang mga resulta na inaasahan nila sa kanilang mga puso kapag umaatake sa mga taong iyon. Ang mga taong iyon ay katulad ni Huang Feng, hindi sila maaaring patayin. Parang may pader sa harap nila na makakaresolba sa mga atake nila. Anong uri ng mga halimaw ang mga ito? Bakit napakahirap nilang harapin? Paano nila hahayaang mabuhay ang mga tao? Malapit nang gumuho ang mga puso ng mga tao mula sa alyansa sa pinangyarihan. Depensa man o pag-atake ng kabilang partido, ito ay lampas sa kanilang inaasahan. Hindi nila kayang patayin ang mga ito, kaya't pasibo lamang ang kanilang nagagawang pambubugbog. Paano magpapatuloy ang labanang ito? Sa katunayan, ang mga taong ito na ipinagpalit ni Huang Feng ay natural na hindi masusugatan, at hindi sila masasaktan ng mga bala. Ang dahilan kung bakit kakaunti lang ang nasawi sa harap ng napakaraming pag-atake ay dahil lihim na tinulungan sila ni Huang Feng. Dati, nang dinala ni Huang Feng ang kanyang koponan dito, ang mga tao ng kabaligtaran ng alyansa ay nais na mapayapang lutisin ang usaping ito. Nais nilang bilhin ang mga karapatan sa pagmimina ng mapagkukunan sa mga kamay ni Huang Feng sa pamamagitan ng negosasyon. Hindi tumanggi si Huang Feng sa gayong mga negosasyon. Gayunpaman, habang nakikipag-usap siya sa kabilang partido, palihim siyang nag-aayos ng porma sayon. Nakita ng mga taong iyon si Huang Feng na naglalakad noon, ngunit wala silang nakitang mali. Sa katunayan, si Huang Feng ang nag-aayos ng formation sa harap ng kanyang team. Ang pormasyong ito na lihim na inayos ni Huang Feng ay maaaring lubos na mapataas ang kakayahan sa pagtatanggol ng koponan at lubos na makapagpahina sa kakayahan ng opponents iba ng kabaligtaran na pangkat ng alyansa. Sa makatuwid, naramdaman ng mga taong iyon na may pader sa harap nila, at hindi ito mali. Dahil sa defensive formation na ito, ang mga nasawi sa panig ni Huang Feng ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, alam din ni Huang Feng na gaano man kalakas ang isang formation, ito ay babagsak pa rin sa harap ng isang malakas na pag-atake. Bukod dito, ang lakas ng labanan ng magkasanib na pangkat na ito ay hindi mahina. Kaya naman, kung magpapatuloy sila sa pag-atake ng mahabang panahon, tiyak na masisira nila ang porma sayo na kanyang itinayo. Noong panahong iyon, kahit na manalo pa sila, napakataas ng mga nasasawi sa kanilang panig. Sa makatuwid, personal na kumilos si Huang Feng upang guluhin ang kalaban. Kasabay nito, nais niyang maalis ang kalaban sa lalong madaling panahon upang mabawasan ang pressure sa kanyang mga nasasakupan. Nagpatuloy ang labanan, ngunit ito ay isang ganap na isang panig na sitwasyon. Ang sitwasyon ay napaka-favorable sa panig ni Huang Feng. Bukod dito, si Huang Feng ay sumugod sa karamihan, hindi para pumatay ng kusa, kundi para malay na pumunta sa lugar kung saan naroon ang iilang mga taong namamahala. Noong nakaraang negosasyon, ipinakita ng iilang kinauukulan ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, nang mapagtanto nila na imposibleng magtagumpay ang negosasyon at hindi maiiwasan ang labanan, nauna na silang umatras sa karamihan. Malinaw na ito ay upang protektahan ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay bagamat nagtago sila sa karamihan ng tao at tila ligtas, nalok sila ng hininga ni Huang Feng. Sa makatuwid, kahit na napapaligiran sila ng mga tao at seryosong naapektuhan ang kanilang paningin, malinaw na malalaman ni Huang Feng ang lokasyon ng ilang taong namamahala. Para mahuli ang mga bandido, hulihin muna ang ringleader. Ginamit ni Huang Feng ang pamamaraang ito sa maraming laban, at mali ang epekto. Sa pagkakataong ito, natural na hindi niya palalampasan ang pamamaraang ito. Habang pumapatay, lumipat siya sa panig ng mga taong namamahala. Papunta daw siya sa atin. Ang mga taong kinauukulan ay talagang binibigyang pansin ang sitwasyon ni Huang Feng. Gamit ang drone,
Kahit na malayo sila kay Huang Feng, nakikita pa rin nila ang kinaroroonan ni Huang Feng. Siyempre, dahil masyadong mabilis ang takbo ni Huang Feng, madalas siyang biglaang lumipad mula sa isang lugar patungo sa isa pa, kaya ang mga larawang nakunan ng drone ay madalas na malabo. Gayunpaman, hindi pa rin naging problema ang pagtukoy sa tinatayang lokasyon ng Huang Feng. Dahil din dito kaya natukoy ng mga taong ito na si Huang Feng ay patungo sa kanilang direksyon batay sa kanyang mga galaw. Siguro nagkataon lang. Ang daming tao sa paligid niya. Paano niya malalaman kung nasaan kami? Sa palagay ko ay nakapatay siya ng napakaraming tao at pumatay saan man, kahit saang direksyon siya pumunta, sabi ng isa pang tao. I think so too. If he can find where we are among so many people, then he is really not human. Humans absolutely can't do this. Hindi naniniwala ang lahat na malalaman ni Huang Feng ang kanilang lokasyon. Pagkatapos ng lahat, wala silang drone ni Huang Feng. Bukod dito, pagkatapos nilang pumasok sa karamihan, sila ay lumipat ng maraming beses at nagbago ng ilang mga posisyon. Kahit na si Huang Feng ay may clairvoyance, talagang imposible para sa kanya na tumpak na mahanap ang kanilang lokasyon sa napakaraming tao. Gayunpaman, kung alin, itong si Huang Feng ay talagang napakalakas. Paano magiging napakalakas ng isang tao? Tsaka bakit walang nakarinig sa kanya noon? Tila siya ay lumabas sa isang bitek sa isang bato. Panipi, tama, maraming tao at puwersa ang nag-imbestiga sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, walang makakaalam sa kanyang tiyak na pagkakakilanlan. Wala man lang nakakaalam ng puwersa sa likod niya. Anong klaseng puwersa iyon? Parang bigla silang sumulpot sa mundong ito. Sa palagay mo ba ay lihim silang nilinang ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower? Kung hindi, paano magiging makapangyarihan ang isang ordinaryong tao? Bukod dito, walang nakakaalam ng kanilang tiyak na pagkakakilanlan. Panipi, ngayong binanggit mo ito, napakaposible. Sabi ng katabi niya, no wonder ayaw niyang makipag-cooperate. Kung talagang nasa likod niya ang isa sa dalawang superpower, hindi talaga siya makikipag-cooperate. Hindi niya kailangang mag-alala na mawala ang planetang ito. I don't think it's possible. If he really has one of the two superpowers behind him, then there is no need for the two superpowers to come this time. They can just directly announce their ownership of this place. Tapos, wala na tayong magagawa. Ngayon, hindi na mangyayari ang mga bagay na ito. Napaisip naman yung iba at parang may sense. Kung ang planetang ito ay kinokontrol ng isa sa dalawang superpower mula pa sa simula, kung gayon ang mga tao mula sa ibang puwersa ay hindi maglalakas loob na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa planetang ito. Kung gayon, hindi sana nangyari ang mga bagay na ito. Gayunpaman, kung ang dalawang superpower ay wala sa likod ni Huang Feng, sino kaya ito? Sino nga ba ang nagawang itago ng husto ang kanilang pagkakakilanlan para walang makaalam? Bukod dito, ang kapangyarihang ito ay napakalakas sa mga tuntunin ng parehong kapangyarihang pinansyal at kapangyarihang labanan. Kabanata 2972. Hindi lamang ang mga tao sa harap nila ay na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng at ang kapangyarihan sa likod niya, ngunit ang mga tao mula sa iba pang mga puwersa ay masyadong mausisa. Hindi sila tumigil sa pagsisiyasat kay Huang Feng at sa kapangyarihan sa likod niya. Gayunpaman, wala talaga silang nahanap. Kahit na anong puwersa iyon, wala silang mahanap na impormasyon tungkol kay Huang Feng at sa kapangyarihan sa likod niya. Parang si Huang Feng at ang mga taong nasa likod niya ay biglang lumitaw sa mundong ito. Gayunpaman, ito ay imposible lamang. Imposibleng may biglang sumulpot ng ganito. Bukod dito, ang kapangyarihan sa likod ni Huang Feng ay halatang napakalakas. Para sa ganoong makapangyarihang puwersa na umunlad sa ganoong lawak, ganap na imposibleng magawa ito sa maikling panahon. Kaya, walang naniniwala na si Huang Feng at ang iba pa ay biglang lumitaw. Inakala lang nila na si Huang Feng at ang mga taong nasa likuran niya ay gumawa ng napakahusay na trabaho sa pagtatago ng kanilang mga pagkakakilanlan, kaya't walang sinuman ang nakatuklas sa kanilang pinagmulan. Nang hulaan ng lahat ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, biglang, isang tao ang hindi sinasadyang nakakita ng pamilyar na figure mula sa gilid ng kanyang mata. Ang figurang ito ay hindi malayo sa kanila sa oras na ito. Noong una, akala niya ay nakakakita siya ng mga bagay-bagay, ngunit pagkatapos tingnang mabuti, natitiyak niyang wala siyang nakikita.
Bukod dito, sa maikling panahon, ang figurang iyon ay talagang mas malapit sa kanila. Bakit ang lapit niya sa atin? Malakas na sinabi ng taong iyon. Ang iba ay natakot sa kanya at subconsciously tumingin sa direksyon na tinitingnan niya. Biglang napuno ng gulat at takot ang mga mukha ng lahat. Ang pamilyar na figure na papalapit sa kanila ay si Huang Feng. Noong una, inakala nila na ang pagpunta ni Huang Feng dito ay nagkataon lamang. Si Huang Feng ay lubusang nalubog sa pagpatay at nawala ang kanyang direksyon. Di nagtagal, papatay siya sa ibang direksyon, kaya walang nag-isip sa bagay na ito. Gayunpaman, sa maikling panahon na pinag-uusapan nila si Huang Feng at ang kapangyarihan sa likod niya, wala pang 50 metro ang layo ni Huang Feng sa kanila. Bukod dito, ang distansya na ito ay mabilis na bumababa. Ngayon, naunawaan ng lahat na ang pagdating ni Huang Feng dito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay sinadya. Nahanap na ni Huang Feng ang kanilang partikular na lokasyon. Inakala ng lahat na ito ay imposible noon, ngunit ngayon, tila ang imposibleng ito ay naging posible, at pagkatapos ay mula sa isang posibilidad hanggang sa isang katiyakan. Ano ang dapat nating gawin? Wala pang isang segundo ang iniisip ng lahat at nakapagdesisyon na. Galaw agad. Kung si Huang Feng ang nasa harap nila, tiyak na mamamatay sila. Nakita na nila ng malinaw ang lakas ni Huang Feng. Napakaraming elite na sundalo sa ilalim niya ang hindi nakapagpigil sa kanya, lalo pa sila. Mas imposibleng pigilan si Huang Feng. Sa paghusga sa kanilang kasalukuyang relasyon ni Huang Feng, napakataas ng posibilidad na sila ay mapatay ni Huang Feng. Sa makatuwid, kailangan nilang lumipat ngayon. Kasabay nito, nagpadala sila ng mas maraming tao para salakayin si Huang Feng. Kung hindi sila kumilos, mamamatay talaga silang lahat dito. Ngayon mo lang gustong lumipat. Hindi ba huli na ang lahat? Nang gumalaw ang mga taong iyon, naramdaman na ito ni Huang Feng. Tumaas ang sulok ng kanyang bibig, na nagpapakita ng mapanuksong ekspresyon. Not to mention na wala pang 50 metro ang layo niya sa mga taong iyon. Kahit na ito ay 5,000 metro o 50,000 metro, hanggat ang kanyang aura ay nakalak sa kanila, hindi sila makakatakas. Kahit na hindi mabilang na mga sundalo ang nakaharang sa kanyang harapan, walang problema kung gusto niya. Silang patayin. Walang makakapigil sa kanya. Nagpatuloy si Huang Feng sa pagsulong. Ang mga sundalong tinawag ng mga taong iyon ay makapal na hamarang sa daanan ni Huang Feng. Ang mga taong nakakalat ay nagtipon muli sa oras na ito upang harangin si Huang Feng. Ito ay naging imposible para sa iba na gumamit ng mga baril. Kung hindi, mas marami lang ang papatayin nila sa sarili nilang mga tao. Ito rin ay naging mas madali para kay Huang Feng na makitungo sa kanila. Natural na natuklasan ng mga taong iyon ang sitwasyong ito, ngunit walang ibang paraan. Upang makatakas at mabuhay, maaari lamang nilang isakripisyo ang buhay ng iba upang maantala si Huang Feng, mag-aksaya ng kanyang oras, at bumili ng oras at pagkakataon para sa kanilang sarili na makatakas. Gayunpaman, ang kanilang plano ay malinaw na mabibigo. Matapos tumigil ang mga taong iyon sa paggamit ng mga modernong armas, tumalon si Huang Feng, pagkatapos ay tinapakan ang mga balikat ng mga taong iyon at mabilis na sumulong. Hindi nagtagal, naabutan niya ang mga taong gustong tumakas. Guys, nagmamadali kayo. Saan kayo pupunta? Pinigilan ni Huang Feng ang mga taong iyon at nakangiting sinabi. Napatingin ang lahat kay Huang Feng na humaharang sa harap nila na may nakakatakot na ekspresyon. Hindi nila akalain na si Huang Feng ay talagang may ganoong kakayahan. Sa dinami-dami ng humaharang sa kanya, diretsyong madadaanan niya ang mga balikat ng mga iyon. Masyadong hindi kapani-paniwala ang ganitong bagay. Sa katunayan, kung hindi para maiwasang magdulot ng mas malaking sensasyon, hindi na kailangang umasa si Huang Feng sa mga balikat ng mga taong iyon at maaaring direktang lumipad. Kung iyon ang kaso, ang mga taong iyon ay maaaring mabigla hanggang sa puntong malaglag ang kanilang mga panga. Huang Feng, ano ang gusto mong gawin? Pagharap kay Huang Feng na hamarang sa kanila, lahat ay natakot. Kahit na si Huang Feng ay may ngiti sa kanyang mukha sa oras na ito, sa mga mata ng mga taong ito, ang ngiting iyon ay mas nakakatakot kaysa sa demonyo. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nakapatay lang ng maraming tao sa harap nila. Nakita nila ito ng malinaw. Alam talaga nila kung anong uri ng nakakatakot na pag-iral si Huang Feng. Sa makatuwid,
ang ngiti ni Huang Feng ay hindi nakapagpaginhawa sa kanila. Sa halip, lalo silang natakot. Ano bang gusto kong gawin? Siyempre, gusto kitang patayin, mahinang sabi ni Huang Feng. Nang sabihin niya ito, may ngiti pa rin si Huang Feng sa kanyang mukha. Lalo pang nakakatakot ang ngiti niya sa paningin ng mga taong iyon. Hindi talaga nilayo ni Huang Feng na palayain ang mga taong ito dahil ang mga taong ito ay kabilang sa mga pinuno ng mga puwersang ito. Maaaring hulihin ni Huang Feng ang mga ordinaryong sundalo bilang mga manggagawa, ngunit hindi niya mahuhuli ang mga pinunong ito. Kung ang mga taong ito ay nasa kanyang resource point, sila ang magiging gulugod ng mga bihag na iyon. Kapag may gusto silang iskima, magkakaroon din sila ng commander, at mas madali para sa kanila na magkaisa. Malinaw na hindi ito ang gustong makita ni Huang Feng. Tsaka nung inatake siya ng mga taong ito, hindi nila naisip na maging maluwag. Nagpapatayan din sila. Sa makatuwid, hindi kailangang maging magalang si Huang Feng. Hindi mo kami mapapatay. Ang bawat isa sa atin dito ay kumakatawan sa isang puwersa. Kung papatayin mo kami, makakasakit ka ng maraming puwersa sa parehong oras. Siguradong matatapos ka. Mukhang naramdaman ng mga taong iyon ang nakamamatay na aura ni Huang Feng at takot na sinabi kay Huang Feng. Kabanata 2973. Hindi mo kami mapapatay. Ang mga taong namamahala ay may kumpiyansang sinabi kay Huang Feng. Nagtitiwala sila na walang gagawin si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi sila ang mga pinuno ng isang tiyak na puwersa, dahil sila ay nakapunta dito, sila ay kumakatawan sa isang puwersa. Kung kikilos si Huang Feng sa kanila, hindi niya bibigyan ng mukha ang mga puwersang nasa likod nila at magdedeklara ng digmaan sa mga puwersang nasa likod nila. Bagamat makapangyarihan si Huang Feng at ang mga puwersa sa likod niya, tiyak na hindi sila mangangahas na saktan ang napakaraming puwersa ng sabay-sabay. Higit pa rito, ang mga puwersang nakarating dito ay hindi maliliit na puwersa. Napakalakas nilang lahat. Maging ang dalawang superpower, ang Wind Nation at ang Fire Wind Nation, ay hindi nang ahas na madaling masaktan ang napakaraming malalakas na puwersa ng sabay. Isa ito sa mga mahalagang dahilan kung bakit hindi puwersahang kumilos ang opisyal na puwersa ng dalawang bansa nang alam nilang may iba pang puwersang tumitingin sa planetang ito. Ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower ay hindi nang ahas na madaling masaktan ng napakaraming puwersa, lalo pa ang puwersa ni Huang Feng. Siguradong walang kakayahan si Huang Feng na harapin ang mga pag-atake ng napakaraming puwersa ng sabay-sabay. Sa makatuwid, ang tanging magagawa ni Huang Feng ngayon ay palayain sila o hulihin sila para sa negosasyon. Kung tungkol sa pagpatay sa kanila, imposible iyon. Nagkaroon sila ng ganitong tiwala. Kung ibang tao ang kaharap nila, hindi sila magkakamali na mag-isip. Sino ang makakasakit sa napakaraming puwersa ng sabay-sabay? Wala silang lakas ng loob, ni wala silang kakayahan. Sa kasamaang palad, ang taong nakatagpo nila ay si Huang Feng at hindi ibang tao. Si Huang Feng ay may kakayahang gawin ito, at gayon din ang lakas ng loob na gawin ito. Hindi kita kayang patayin. Haha, nakagawa ka na ng mga bagay hanggang dito na lang at hindi pa rin kita kayang patayin. Anong biro? Ngumisi si Huang Feng. Para sa mga salita ng mga taong ito, naramdaman lamang ni Huang Feng na ito ay katawa-tawa. Nakapatay na ang mga taong ito sa kanyang pintuan, ngunit naisip pa rin nila na hindi siya nang ahas na patayin sila. Ang kanilang pag-asa ay walang iba kundi ang mga puwersang nasa likod nila. Nadama nilang lahat na hindi maglalakas loob si Huang Feng na patayin sila dahil marami silang puwersa. Si Huang Feng ay isang puwersa lamang at hindi naglakas loob na saktan silang lahat ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay hindi natatakot si Huang Feng sa kanila. Kahit na mayroon silang malalakas na puwersa sa likod nila, hindi natatakot si Huang Feng sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Huang Feng, huwag kang gumawa ng anuman. Sa ngayon, narito ang Blazing Wind Nation at Wind Wind Nation na opisyal na kapangyarihan. Aatake sila anumang oras. Kung nasaktan mo ang ibang mga kapangyarihan sa oras na ito, tiyak na mamamatay ka ng walang kumpletong bangkay, sabi ng isang kinatawan ng isang tiyak na kapangyarihan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ngumisi si Hornet. Ikaw man o ang dalawang paksayon na iyon, wala akong pakialam. Si Huang Feng ay nagsasabi ng totoo, hindi nagyayabang. Upang maprotektahan ang planetang ito,
Ipinagpalit niya ang maraming armas at mga tauhan ng labanan. Ang mga taong ito at mga sandata ay hindi lamang para sa dekorasyon. Napakalakas nila. Inakala ng iba na tiyak na hindi makakaligtas si Huang Feng sa mga pag-atake ng napakaraming puwersa, lalo na ang dalawang puwersang iyon. Gayunpaman, hindi iyon naisip ni Huang Feng mismo. Gayunpaman, ang iba ay maaaring hindi maniwala sa kanya. Ang mga taong iyon ay likas na hindi naniniwala sa mga salita ni Huang Feng. Sa kanilang opinyon, gaano man kalakas si Huang Feng, imposible para sa kanya na maging walang malasakit sa harap ng napakaraming puwersang kumukubkob sa kanya. Kahit na ang mga puwersa sa likod nila ay hindi magawa ito. Sa makatuwid, naramdaman nilang lahat na nagyayabang si Huang Feng. Nang makita ni Huang Feng ang kanilang mga ekspresyon, alam niya kung ano ang iniisip nila. Gayunpaman, wala siyang pakialam at sinabing, "Alam ko kung ano ang iniisip mo." Gayunpaman, mali ang iyong iniisip. At saka, hindi mo makikita ang araw na iyon. Anong gusto mong gawin? Ang mga taong iyon ay tila nakita na ang sitwasyon ay hindi tama at nagtanong kay Huang Feng ng may gulat. Ano bang gusto kong gawin? Nasabi ko na sayo dati, gusto kitang patayin. Tumikim si Huang Feng. Pagkatapos, nang hindi na hinintay na tumugon ng mga taong ito, diretsyo niyang piniling umatake. Ang mga taong ito ay mga ordinaryong tao lamang. Sa harap ng makapangyarihang si Huang Feng, wala silang kapangyarihang lumaban. Sa makatuwid, pagkatapos magpasya ni Huang Feng na umatake, wala na silang pagtutol. Direkta silang pinatay ni Huang Feng isa-isa. Bagamat may mga taong gustong tumakas at ang ilan ay gustong lumaban, hindi nagtagal ay nalaman ng mga taong ito na walang silbi ang kanilang ginawa. Walang exception, lahat sila ay pinatay ni Huang Feng. Sa katunayan, maraming mga sundalo sa paligid ng mga taong iyon. Ito ang dahilan kung bakit nakipag-usap lang ang mga taong iyon kay Huang Feng. Gusto nilang maakit ang atensyon ni Huang Feng. Pagkatapos, nagpakilos sila ng mga tropa para palibutan siya. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay napatunayang walang saysay sa huli. Kahit na maraming sundalo ang nakapaligid sa kanya, madali pa rin silang napatay ni Huang Feng. Bagamat agad ding inatake ng mga sundalong iyon si Huang Feng, hindi nila nagawang saktan si Huang Feng at hindi na nila mabago ang huling resulta. Matapos mamatay ang mga taong iyon, ang mga nakapaligid na sundalo ay agad na nabalisa. Mabangis nilang inatake si Huang Feng, gustong ipaghiganti ang kanilang mga commander. Gayunpaman, ang maliksi na katawan ni Huang Feng ay nagpapahintulot sa kanya na madaling maiwasan ang mga pag-atake na ito at nagdulot din ng malaking pinsala sa mga sundalong ito, na nagdulot ng maraming casualty. Dapat malaman na ang mga nangungunang master na iyon ay hindi mga kalaban ni Huang Feng. Sa ilalim ng pag-atake ni Huang Feng, hindi sila makatiis ng matagal, pabayaan ang mga taong ito. Matapos ang isang panahon ng nakakabaliw na pag-atake, ang mainit na dugo ng mga kawal na iyon ay nagsimulang dahan-daang huminahon. Nagsimula silang mag-isip tungkol sa kung ang kanilang ginawa ay kapaki-pakinabang. Matapos mamatay ang mga commander na iyon, saan sila dapat pumunta? Habang iniisip nila iyon, mas lalo silang naguguluhan. Napakarami sa kanila ang gustong patayin si Huang Feng, ngunit walang paraan para gawin iyon. Hindi rin mahina ang mga nasasakupan ni Huang Feng. Kapag ang mga taong ito ay abala sa pag-atake kay Huang Feng, ang mga nasasakupan ni Huang Feng ay hindi tumitingin sa gilid. Sa halip, naglunsad sila ng isang pag-atake, na nagdulot ng mga casualty sa mga taong ito. Hindi nila ito naramdaman noong mainit ang ulo nila noon, ngunit pagkatapos nilang kumalma ng kaunti, napagtanto nila na napakalakas ng mga nasasakupan ni Huang Feng. Napagtanto din nilang nasa panganib sila. Ano ang dapat nilang gawin? Ito ang tanong na iniisip ng lahat. Tila hindi na kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban, at hindi sila makakamit ng anumang mga resulta. Napatay ang kanilang mga superior, at masyadong makapangyarihan si Huang Feng. Hindi nila siya kayang patayin kahit na gusto nila. Kung patuloy silang lalaban, ang tanging resulta ay ang kanilang mga nasawi ay patuloy na tataas, at hindi sila makakamit ng anumang mga resulta. Kung hindi sila nagpatuloy, ang tanging pagpipilian nila ay ang sumuko. Sa ganitong paraan lamang nila mapapatigil ang kasalukuyang labanan. Gayunpaman, kung gagawin nila iyon, sila ay magiging mga bihag. Hindi nila alam kung anong klaseng pagtrato ang matatanggap nila.
Kabanata 2994. Sa kaunting pag-aalinlangan pa lang, nakapagdesisyon na ang lahat. Iyon ay upang sumuko. Sa totoo lang, wala na silang ibang choice ngayon kundi ang sumuko. Kung patuloy silang lalaban, wala silang makikitang pag-asa na manalo. At saka, kahit nanalo sila, siguradong mabibigat na talo ang mararanasan nila. Baka mamatay sila sa labanang ito. Walang sinuman sa kanilang panig upang mag-utos at mga siwa. Bakit kailangan nilang lumaban hanggang kamatayan? Kahit na manalo sila, hindi sila makakakuha ng anumang praktikal na benepisyo. Higit pa rito, ang lakas ng labanan ng panig ni Huang Feng ay masyadong malakas. Ito ay hindi isang bagay na maaari nilang makipagkompetensya. Kahit na nagpatuloy sila, wala silang kumpiyansa na manalo. Mas mabuting sumuko. At least masigurado nilang hindi malalagay sa panganib ang buhay nila. Naniniwala sila na hindi papatayin ni Huang Feng ang mga bihag. Kaya naman, di nagtagal may sumuko na. Matapos makitang sumuko ang kanilang mga kasama, hindi na masyadong nagdalawang isip ang iba at piniling sumuko. Pagkatapos, isa-isang lumuhad ang mga tao sa lupa, itinaas ang kanilang mga kamay, at piniling sumuko. Sa panahong ito, napakalinaw ng takbo ng labanan. Kahit na ang panig ni Huang Feng ay walang kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay medyo malakas. Lalo na sa isang napakalakas na pag-iral tulad ni Huang Feng, ang mga tao sa kabilang panig ay walang pag-asa na manalo. Para sa resultang ito, talagang hindi masyadong nagulat si Huang Feng. Kahit na anong team iyon, basta may iniisip pa rin sila at hindi robot, may bottom line sila sa puso nila. Kapag ang presyon ay lumampas sa ilalim na linyang ito, sila ay babagsak. Sa oras na ito, hindi nakakagulat na pinili nilang sumuko. Ang labanan ay unti-unting natapos. Ang mga tao ni Huang Feng ay abala sa pagkuha ng mga bihag. Dapat malaman ng isang tao na ang bilang ng mga tao sa alyansang ito ay hindi maliit. Kung pinili nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, tiyak na maglalagay ito ng malaking presyon sa panig ni Huang Feng. Bukod dito, imposibleng makuha silang lahat. Ngayong pinili nilang sumuko, naging posible ang dating imposibleng sitwasyon. Hindi isang simpleng bagay na isuko ang isang pangkat ng 10,000 tao. Sa kabutihang palad, ang mga taong iyon ay ganap na sumuko sa pag-iisip ng paglaban. Walang mga aksidente sa proseso na nagpadali sa trabaho ni Huang Feng. Para sumuko ang mga taong ito, natural na napakasaya ni Huang Feng. Una, nakatipid ito ng oras. Pangalawa, nabawasan ang kanilang mga nasawi. Pangatlo, ang mga bihag na ito ay magiging kanyang mga kulis, na nagdaragdag ng kanyang lakas paggawa ng marami. Si Huang Feng ay natural na hindi tatanggi sa ganoong magandang bagay. Gayunpaman, alam na alam ni Huang Feng na maraming mga sitwasyon kung saan maraming puwersa ang magsanib puwersa sa susunod. Ayon sa balita na ipinadala pabalik ng Green Rhino Bug, bukod sa ilang napakalakas na puwersa, ang natitirang mga puwersa ay pinili na magsanib puwersa. Malinaw na naramdaman ng mga puwersang ito ang presyon mula sa panig ni Huang Feng. Alam na alam nila na kung gusto nilang magpatuloy na mabuhay sa planetang ito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang magsanib puwersa. Hanggat mayroon silang matatag na panghahawakan sa planetang ito, maaari silang magpatuloy sa pagbuo ng mga mapagkukunan. Para sa kanila, ito ay isang karagdagang layer ng proteksyon, ngunit para kay Huang Feng, ito ay hindi magandang balita. Sa una, handa siyang puksain ang mga ito isa-isa, ngunit ngayong nagsanib puwersa na ang mga puwersang ito, tuluyang nasira ang dati niyang plano. Gayunpaman, walang masyadong pakialam si Huang Feng. Ang mga puwersang ito na nagsanib puwersa ay magpapahirap lamang sa mga bagay-bagay, ngunit hindi nito babaguhin ang huling resulta. Katulad ng mga puwersang ito sa kanyang harapan, bagamat sila ay nagsanib puwersa at nagdulot ng ilang problema para kay Huang Feng, hindi nila mababago ang kanilang kapalaran na mapahamak sa huli. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagsanib puwersa, makakapagtipid sila ng ilang oras para kay Huang Feng, na naging iligtas sa kanya ng problema sa paghahanap sa kanila ng isa-isa. Siyempre, sa ganoong sitwasyon kung saan maraming puwersa ang nagsanib puwersa, magkakaroon pa rin ng ilang casualty sa panig ni Huang Feng. Kahit na sa personal na partisipasyon ni Huang Feng, hindi maiiwasan ang mga casualty na ito.
Gayunpaman, ang mga nasawi na ito ay walang halaga kumpara sa mga benepisyong aanihin ni Huang Feng. Hanggat matalo ni Huang Feng ang mga puwersang ito, makakakuha siya ng maraming bihag, armas, sasakyang pangkalawakan, at iba pa. Napakahalaga ng mga bagay na ito, kaya pagkatapos lumaban ang panig ni Huang Feng, ang mga natamo ay mas malaki kaysa sa pagkatalo. Sa makatuwid, hindi nagustuhan ni Huang Feng ang ganitong uri ng labanan. Sa katunayan, malugod niya itong tinanggap. Matapos makipag-ugnayan sa mga kalyadong puwersa malapit sa resource point na ito, inutusan ni Huang Feng ang isang maliit na grupo ng mga tao na i-escort ang mga bihag pabalik sa base camp, habang pinamunuan niya ang isang maliit na grupo ng mga tao sa susunod na nakuhang resource point upang ipagpatuloy ang labanan. Bawat galaw ng panig ni Huang Feng ay binabantayan ng iba pang puwersa sa planetang ito. Hindi ito maaaring makatulong dahil masyadong malakas ang panig ni Huang Feng, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang bigyang pansin ito. Gayunpaman, wala silang mga nilalang tulad ng mga berdeng slug na maaaring sumubaybay ng real time. Sa makatuwid, bagaman maaari pa rin silang makakuha ng impormasyon, ang impormasyong nakuha nila ay naantala sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Huang Feng ay naglalagay pa rin ng malaking presyon sa mga puwersang iyon. Sila ay orihinal na puno ng kumpiyansa dahil sila ay nagsaanib puwersa, ngunit pagkatapos na matuto ng higit pa at higit pang mga bagay, sila ay hindi na matatag at kumpiyansa. Noon lang nila napagtanto na minamaliit nila si Huang Feng at ang mga puwersang nasa likod niya. Ang kanilang lakas ay higit pa sa kanilang naisip. Kung hindi nila natalo ang sunod-sunod na puwersa at naging mga bihag niya. Ang pagtuklas na ito ay nagpabagabag sa ibang puwersa, ngunit dahil narito na sila at nakita ng kanilang mga mata na napakaraming mapagkukunan sa planetang ito, paano sila madaling sumuko? Sa isang sitwasyon kung saan hindi sila maaaring sumuko, ang tanging magagawa nila ay magsama-sama hanggat maaari. Sa ganitong paraan lamang nila madaragdagan ang kanilang lakas, mabubuhay sa planetang ito, at umani ng higit pang mga benepisyo. Sa makatuwid, mabilis na natanggap ni Huang Feng ang lahat ng uri ng impormasyon. Parami ng parami ang puwersang nagsaanib puwersa, at ang kanilang pinagsamang lakas ay lumalakas. Sa una, ang mga kalaban na kailangan niyang harapin ay 2 o 3 puwersa lamang ang nagsaanib puwersa, ngunit sa kalaunan, ang mga kalaban na kailangan niyang harapin ay 7, 8, o higit pa sa 10 puwersang nagsaanib puwersa. Dahil dito, lalo pang nahirapan si Huang Feng, at dumarami rin ang kanyang mga nasawi. Ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower, ang Fengji Country at Blazing Wind Country, na maagang dumating, ay hindi nakipagsanib puwersa sa iba pang puwersa, at hindi rin sila nagkusang umatake. Sa halip, tahimik silang nagmamasid sa gilid, na tila walang balak na magsanib puwersa. Kabanata 2995. Kakampi pa rin ba niya si Huang Feng? Tanong ni Bai Sensi sa kanyang representante. Si Bai Sensi ang taong namamahala sa Fengli Nation. Gayunpaman, pagkatapos niyang dumating dito kasama ang kanyang koponan, hindi siya agad na naglunsad ng operasyon laban kay Huang Feng at sa mga puwersang nasa likod niya. Sa halip, naghanap lang siya ng mga resource point at hindi nagmamadaling minahan. Minarkahan lang niya ang mga lokasyon ng mga resource point na ito. Siyempre, pinagmamasdan pa rin niya ang mga kilos ni Huang Feng. Alam din niya na si Huang Feng ay nagsasagawa ng mga operasyon laban sa iba pang puwersa sa panahong ito, na patuloy na sinisira ang mga taong ipinadala ng ibang puwersa. Malinaw, ayaw ni Huang Feng na madaling isuko ang pagmamay-ari ng planetang ito, kaya nilabanan niya. Bukod dito, ayon sa nakuhang impormasyon, medyo epektibo ang paglaban ni Huang Feng. Ang lahat ay masyadong interesado kay Huang Feng at sa puwersa sa likod niya. Patuloy silang nag-iimbestiga, ngunit wala silang mahanap na anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na sila ay makapangyarihan at misteryoso. Walang nakakaalam kung saan sila nanggaling, at walang nakakaalam kung sino sila. Higit pa rito, walang nakakaalam kung gaano sila kalakas. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak, at iyon ay ang mga puwersa sa likod ni Huang Feng ay napakalakas at matapang. Kung hindi, magiging imposible para sa kanila na magkaroon ng lakas ng loob na labanan ang napakaraming puwersa at matagumpay na talunin sila.
Dahil dito, mas naging interesado rin ang mga tao ng ibang puwersa tungkol kay Huang Feng at sa mga puwersang nasa likod niya. Para kay Huang Feng mismo, maraming tsismis. Ang ilan ay nagsabi na siya ay napakalakas para maging tao. Ang ilan ay nagsabi na siya ay sumanib sa isang tao at hindi isang tunay na tao. Kung hindi, tiyak na wala siyang ganoong kakayahan. Sa madaling salita, habang personal na nawasak ni Huang Feng ang mas maraming puwersa, dumarami ang mga haka-haka tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, mayroong isang bagay na karaniwan. Iyon ay, ang mga tao ng iba pang mga puwersa ay hindi lamang mapagbantay laban sa mga puwersa sa likod ni Huang Feng, ngunit sila rin ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya. Walang mag-aakalang si Huang Feng ay isang ordinaryong mayamang tao lamang. Upang harapin ang mga puwersa sa likod ni Huang Feng, kailangan nilang harapin si Huang Feng at talunin siya. Oo, 2 oras lang ang nakalipas, pinangunahan ni Huang Feng ang kanyang mga tao na sirain ang isa pang pinagsanib na puwersa. Ngayon, sa planetang ito, bukod sa amin at sa Firewind Nation, mayroon lamang isang huling pinagsamang puwersa na hindi pa nawawasak. Ang pinagsanib na puwersang ito ay napakalakas, at kabilang dito ang ilang mga super pamilya, kabilang ang pamilyang Santans. Sila na ngayon ang pinakamakapangyarihang puwersa bukod sa amin at ang opisyal na puwersa ng Firefetching Wind Nation at ang kanyang mga tao ay kasalukuyang nagwagi sa lokasyon ng Huangfetching Wind Nation. Matagal bago sila magsimulang mag-away. Kung tungkol sa resulta, mahirap hulaan, sabi ng katulong ni Bai Sensi. Bagamat katatapos lang nilang makarating sa planetang ito, maraming advanced na makina at satellite, kaya hindi mahirap alamin ang sitwasyon sa panig ni Huang Feng. Tila walang intensyon si Huang Feng na itago ang kanyang kinaroroonan. Sa maraming nakaraang mga labanan, direkta niyang pinamunuan ang kanyang mga tao. It was all a head-on battle, at wala siyang balak makipaglaro. Sa makatuwid, madaling malaman ng iba pang puwersa ang kinaroroonan ni Huang Feng. Ang mga taong iyon ay maaari ring maghanda ng maaga. Noong una, naisip nila na maaari nilang magtagumpay at talunin si Huang Feng at ang kanyang mga tao. Gayunpaman, ito ay naging masyadong walang muwang. Kahit na alam nilang sasalakayin sila ni Huang Feng at ng kanyang mga tao, hindi pa rin nila mababago ang kanilang kapalaran na matalo ni Huang Feng. At saka, kahit na sila ay nag-ambush ng maaga, ito ay walang silbi. Ang mga pananambang na iyon ay madaling nakita ni Huang Feng. Para silang sinusubaybayan ni Huang Feng anumang oras. Ang magkabilang panig ay walang paraan upang gumamit ng mga trick. Iyon ay isang labanan, at ito ay isang labanan. Wala sa kanila ang katapat ni Huang Feng at ng kanyang mga tao. Magsanib puwersa man sila, walang kwenta. Isang joint force na lang ang natitira. Napakabilis, sabi ni Bersons na bahagyang nagulat. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit naaalis ni Huang Feng at ng puwersang nasa likod niya ang iba pang puwersa ng maayos ay dahil din sa sadyang pagpapakasaya ng mga opisyal na puwersa ng 2 superpower. Kung ang opisyal na puwersa ng 2 superpower ay nagsanib puwersa upang kubkuban at lipulin ang koponan ni Huang Feng mula pa sa simula, tiyak na hindi magiging maayos ang operasyon ni Huang Feng. May posibilidad pa nga na siya ay masugatan at mapahamak. Gayunpaman, ang mga opisyal na puwersa ng 2 superpower na ito ay pinili na maging mga tagamasid mula sa simula at hindi lumahok. Abala sila sa kani-kanilang teritoryo, na para bang hindi nila alam ang nangyayari sa ibang lugar. Sa katunayan, natural na alam nila kung ano ang nangyayari. Ang dahilan kung bakit hindi sila sumali ay sadyang hindi nila ito namamalayan, hindi sa hindi nila alam. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ng opisyal na puwersa ng 2 superpower ay dahil gusto nilang pumatay gamit ang hiniram na kutsilyo. Ang puwersang dumating sa planeta ni Huang Feng ay ang puwersa ng 2 superpower. Bukod dito, sila ang pangunahing puwersa ng 2 superpower na ito. Sila ay umuunlad sa 2 bansang ito sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng malalim na pundasyon. Kasangkot sila sa lahat ng aspeto ng bansa. Sa ilang aspeto, mas malaki pa ang kanilang impluwensya kaysa sa mga opisyal na puwersa. Ito ay natural na bagay na hindi gustong makita ng 2 superpower. Sa makatuwid, noon pa man ay nais nilang sugpuin ang mga puwersang iyon. Gayunpaman, ang mga puwersang iyon ay umuunlad sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng malaking network ng mga relasyon. Hindi naging madali ang pakikitungo sa kanila.
Sa sandaling kumilos sila ng masyadong agresibo, maaari itong magdulot ng serye ng mga hindi kinakailangang kahihinatnan at makaapekto pa sa katatagan ng dalawang superpower na ito. Sa makatuwid, kahit na noon pa man nila gustong harapin ang mga puwersang iyon, hindi sila nakahanap ng angkop na pagkakataon. Nakatingin lang sila habang palaki ng palaki ang impluwensya ng mga puwersang iyon. Sa pagkakataong ito, ang pagpunta sa planeta ni Huang Feng ay isang pagkakataon para sa dalawang superpower na pahiniin ang iba pang puwersa. Noong una, gusto nilang hayaang lumaban muna ang mga puwersang iyon at ang mga puwersang nasa likod ni Huang Feng. Mas mainam kung magkatalo ang magkabilang panig. Sa huli, lalabas sila at maglilinis ng kalat. Siyempre, hindi nila maaaring hayagang atakehin ang iba pang mga puwersa, ngunit maaari silang palihim na maglaro ng ilang mga trick. Kaya naman, pinili ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower na maupo sa bundok at panoorin ang paglalaban ng mga tigre sa oras na ito. Lalabas sila sa dulo. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay ang lakas ng pakikipaglaban ni Huang Feng at ang mga puwersang nasa likod niya ay higit pa sa kanilang inaasahan. Noong una, inakala nila na sapat na kung ang mga puwersang nasa likod ni Huang Feng ay makakasakit ng husto sa iba pang puwersa. Hindi nila inaasahan na ang mga puwersa sa likod ni Huang Feng ay maaring wasakin ang iba pang puwersa isa-isa. Kabanata 2996. Tungkol sa resultang ito, natural na nagulat at natuwa ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Ang resultang ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan nila. Ang kakayahang wasakin ng mga taong ipinadala ng ibang puwersa ay isang malaking dagok sa iba pang puwersa. Marahil, pagkatapos ng insidenteng ito, ang ibang puwersa ay dapat na tumahimik sandali, at maaaring gamitin ng opisyal na puwersa ng dalawang bansa ang pagkakataong ito para higit pang salakayin ang mga tao ng iba pang puwersa. Sa makatuwid, higit silang natuwa nang makita ni Huang Feng ang pakikitungo sa mga tao ng iba pang puwersa ng paisa-isa. Tila naiintindihan ni Huang Feng ang kanilang iniisip. Posible rin natakot sila sa opisyal na puwersa ng dalawang bansa. Anuman ang dahilan, hindi siya nagkusa na salakayin ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Kung tungkol sa lakas na ipinakita ni Huang Feng at ng paksayon sa likod niya, ang mga opisyal ng dalawang superpower na ito ay walang masyadong pakialam dito. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga superpower at ang kanilang lakas militar ay napakalakas. Ito ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng ibang mga paksayon. Tulad ng para sa iba pang mga puwersa, bagaman sila ay may maraming impluwensya sa dalawang bansa, ang kanilang impluwensya ay halos sa mga tuntunin ng ekonomiya at mga koneksyon. Tiyak na hindi sila magaling sa usapin ng militar. Ang dalawang superpower ay hindi maaaring ganap na hayaan silang armasan ang kanilang mga sarili ng walang anumang pag-aalinlangan. Sa makatuwid, bagamat mayaman ang mga puwersang ito, hindi maihahambing ang kanilang lakas militar sa dalawang superpower. Maaaring talunin ni Huang Feng ang iba pang puwersa, ngunit imposibleng talunin niya ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Maaaring talunin ni Huang Feng ang iba pang puwersa, ngunit imposibleng talunin niya ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Sa makatuwid, ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower ay hindi masyadong nagmamalasakit sa lakas na ipinakita ng mga puwersa sa likod ni Huang Feng. Inaasahan pa nila na mas magiging matatag sila. Sa ganitong paraan, maaalis nila ang lahat ng tao ng iba pang puwersa. Ang pagganap ni Huang Feng ay hindi binaygo ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Sunod-sunod na puwersa ang inalis ni Huang Feng at ng mga taong nasa likod niya. Kahit na napagtanto ng mga tao ng ibang puwersa ang panganib at nagsanib puwersa, hindi nila matatakasan ang kapalaran na maalis ni Huang Feng. Ngayon, bilang karagdagan sa opisyal na puwersa ng dalawang superpower, mayroon lamang isang pinagsamang puwersa na hindi naalis. Gayunpaman, ang dalawang puwersang ito ay hindi madaling harapin dahil mayroong ilang mga superpower sa loob nito, kabilang ang Santans family. Noong una, ang isang malaking pamilya na tulad ng mga Santans ay hinamak na makipagsanib puwersa sa ibang puwersa. Hindi nila inisip na hindi sila katugma ni Huang Feng at ng mga puwersang nasa likod niya. Gayunpaman, ang malupit na katotohanan ay nagsabi sa kanila na kung patuloy silang kumilos ng mag-isa, magkakaroon lamang ng isang kahihinatnan, at iyon ay aalisin ni Huang Feng at ng mga puwersang nasa likod niya. Walang ibang resulta.
Pinilit silang magsanib puwersa dahil sa ganitong paraan lamang nila matatalo si Huang Feng at ang mga puwersang nasa likod niya. Sa pagdaragdag ng ilang malalaking pamilya tulad ng mga Santans, ang huling natitirang magkasanib na puwersa ay talagang ang pinakamakapangyarihang puwersa bukod sa opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Kahit na ang mga tao ng ibang puwersa ay hindi naalis ni Huang Feng, walang paraan na maihahambing nila ang pinagsamang puwersang ito. Sa makatuwid, tiyak na hindi isang madaling gawain para kay Huang Feng ang pag-atake sa pinagsanib na puwersang ito. Sa opinyon ng opisyal na puwersa ng dalawang superpower, ito ay tiyak na isang mahusay na tagmang labanan. Kahit anong panig ang manalo, hindi ito magiging madali at tiyak na magdaranas ng matinding pagkatalo. Para sa kanila, na nanunood sa gilid, malinaw na magandang balita ito. Ang magkabilang panig na dumaranas ng matinding pagkalugi ay ang resulta na pinakagusto nilang makita. Mas magiging madali para sa kanila na linisin ang kalat sa huli. Siyempre, hindi sila maaaring maging pabaya at kailangan pa ring mag-ingat. Gayunpaman, hindi sila nagbabantay laban sa puwersa ni Huang Feng o sa nakaligtas na magkasanib na puwersa, ngunit laban sa magkabilang panig. Ang relasyon sa pagitan ng Blazing Wind Nation at ng Fey Nation ay hindi kailanman naging maganda, at ang planetang ito ay maaari lamang magkaroon ng isang master sa huli. Obviously, walang handang sumuko ngayon. Sa makatuwid, ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower ay hindi maiiwasang maglalaban sa huli. Kung sino ang mananalo ay ang huling tawanan at pagmamay-ari nitong planetang mayaman sa mapagkukunan. Tungkol naman sa puwersa ni Huang Feng at sa nabubuhay na magkasanib na puwersa, wala na silang pakialam sa kanila. Ipasa ang utos. Ipunan ang mga tropa at maghanda sa pag-alis. Oras na para magpakita tayo, sabi ni Vice Senador Lin na may matalim na tingin. Matagal na silang nandito at naghintay ng oras, naghihintay sa sandaling ito. Naghahanda silang labanan ang hukbo ng Blazing Wind Nation. Naniniwala sila na sa oras na makatagpo nila ang hukbo ng Blazing Wind Nation, dapat ay natapos na ang labanan sa panig ni Huang Feng. Oo, malakas na tugon ng adjutant na may nasasabik na ekspresyon. Sa panahong ito, pinapanood nila ang mga tao ng iba pang puwersa na lumalaban, at ngayon, sa wakas ay turn na nila na kumilos. Kasabay nito, ang Dons sa panig ng Blazing Wind Nation ay naglabas din ng parehong utos bilang Bersons. Tulad ni Bersons, binibigyang pansin ni Dons ang mga aksyon ng panig ni Huang Feng. Sa makatuwid, alam din niya na ang panig ni Huang Feng ay matatapos na, at ngayon ay oras na para magpakita sila. Ang Dons at Bersons ay may parehong hula. Pareho nilang nadama na ang panig ni Huang Feng ay tiyak na magdaranas ng matinding pagkatalo at mawawalan ng pagkakataong ipaglaban ang pagmamay-ari ng planetang ito. Ang kanilang mga kalaban ay natitira na lamang, at sa oras na ito, natural na oras na para kumilos sila at maghanda para sa huling labanan. Siyempre, ang labanang ito ay hindi makapagpasya sa kapalaran ng dalawang bansa. Maaari lamang itong magpasya sa pagmamay-ari ng planetang ito. Gayunpaman, para sa dalawang tao na direktang namamahala sa bagay na ito, ang gayong labanan ay pantay na mahalaga. Hindi nila kayang mawala ito. Matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, sa wakas ay nagising ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower at nagsimulang dahan-daang ilabas ang kanilang mga pangil. Gayunpaman, maging si Huang Feng o ang mga tao sa alyansa, wala silang pakialam sa opisyal na puwersa ng dalawang superpower ngayon. Ngayon lang nila nakita ang isa't isa sa kanilang mga mata. Alam na alam nila sa kanilang mga puso na tanging ang nakaligtas na partido ng labanang ito ang kwalipikadong isaalang-alang kung paano haharapin ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Ngayon, ang dapat nilang isaalang-alang ay kung paano talunin ang kanilang mga kasalukuyang kalaban. Nasaan ang team nila? Tanong ng kapitan ng pamilya Santos sa kanyang katulong. Bukod sa kanya, marami pang tao sa tabi niya. Ang mga taong ito ay mga kinatawan ng iba pang puwersa. Iba-iba ang laki ng kanilang puwersa. Ang mga mas malaki ay nasa parehong antas ng pamilya Santos, at ang mga mas maliit ay may daan-daang bilyong ari-arian. Masasabing wala sa mga puwersang maaaring lumitaw dito ang mahina. Ang mga mahihinang puwersa ay hindi kwalipikadong lumitaw dito, at hindi sila makakaligtas hanggang ngayon. Kabanata 2997. Ang mga Santans ay orihinal na hinamak na bumuo ng isang alyansa sa iba pang puwersa.
Sila ang unang grupo na dumating dito, kaya sila ay makapangyarihan at may kumpiyansa. Gayunpaman, habang nawasak ni Huang Feng ang mas maraming puwersa, mas lalo silang nakaramdam ng pressure, kaya wala silang pagpipilian kundi bumuo ng isang alyansa. Sikat na sikat ang pamilya Santos, at napakalakas ng apil nila. Kaya naman, pagkatapos nilang ipahayag ang kanilang intensyon na makiisa sa ibang puwersa, maraming puwersa ang nagkusa na lumapit, na gustong makiisa sa pamilya Santos upang mabuhay sa planetang ito. Ang mga puwersang ito ay hindi karaniwan. Para sa isang pamilyang kasing kapangyarihan ng pamilya Santos, gaano man kaina ang iba, maaari pa rin silang mailagay sa pinakamataas sa lahat ng puwersa. Ang mga puwersang ito ay orihinal na may parehong ideya tulad ng mga Santans, na kumilos ng mag-isa at hindi bumuo ng isang alyansa sa ibang mga puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang pag-ukupo sa mga resource point ng mag-isa ay magiging mas madali para sa kanila na maghukay sa ibang pagkakataon. Bukod dito, hindi magkakaroon ng mga pagtatalo. Higit pa rito, paano sila magiging handa na ibahagi ang mga mapagkukunang nahanap nila sa ibang mga puwersa. Bilang karagdagan, hindi sila mahina, kaya natural, wala silang ideya na bumuo ng isang alyansa sa ibang mga puwersa. Gayunpaman, nayanig ang kanilang mga iniisip matapos malaman na winasak ni Huang Feng ang sandatahang lakas na ipinadala ng sunod-sunod na puwersa. Kaya ba nilang pigilan ang mga pag-atake ni Huang Feng at ang mga puwersang nasa likod niya? Habang pinag-iisipan nila, mas nagiging imposible ang pakiramdam nila. Si Huang Feng at ang mga puwersa sa likod niya ay mas malakas kaysa sa kanilang naisip. Naramdaman nilang hindi na nila kayang lumaban ng mag-isa kay Huang Feng at sa mga puwersang nasa likod niya. Kung gusto nilang mabuhay sa planetang ito at sakupin ng higit pang mga mapagkukunan, mayroon lamang silang isang pagpipilian. Iyon ay upang bumuo ng isang alyansa. Maraming puwersa ang nagsanib puwersa, at ang mga puwersang ito ay hindi maaaring maliit na puwersa. Kung hindi, kahit magsanib puwersa sila, hindi pa rin nila kakayanin ang mga pag-atake ni Huang Feng at ng mga puwersang nasa likod niya. Ito ay isang bagay na napatunayan na noon. Sa makatuwid, ngayong nagsanib puwersa ang mga puwersang ito, wala sa kanila ang mahina. Gaya ng inaasahan, si Huang Feng at ang mga puwersa sa likod niya ay hindi nang ahas na salakayin sila. Mapalad silang nakaligtas hanggang ngayon. Gayunpaman, alam din nila na tiyak na makikipag-away sila kay Huang Feng at sa mga puwersang nasa likod niya. Ayaw nilang umalis sa lugar na ito at ibigay ang mga mapagkukunan dito. Si Huang Feng at ang mga taong nasa likod niya ay halatang ayaw isuko ang mga karapatan sa planetang ito. Maiintindihan ito ng ibang puwersa dahil masyadong mayaman ang mga mapagkukunan sa planetang ito. Kung sila iyon, hindi rin nila gugustuhing talikuran ang lugar na ito. Ang magkabilang panig ay may direktang salungatan ng interes, at ni isa ay hindi handang sumuko. Ginawa ito upang tiyak na magkaroon ng labanan sa pagitan nila. Tanging ang panghuling mananalo ang magkakaroon ng pagkakataong magpatuloy na mabuhay sa planetang ito. Ang dahilan kung bakit naging posible ay dahil sa planetang ito, mayroon pa ring opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Kung gusto nilang magpatuloy sa pag-iral dito, kailangan nilang makuha ang kanilang pahintulot. Gayunpaman, sa mata ng mga tao mula sa alyansa, ito ay magiging isang negosasyon, hindi isang labanan. Ito ay dahil hindi nila naisip na maaari nilang talunin ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Totoo rin ito para kay Huang Feng at sa mga puwersang nasa likod niya. Siyempre, bago ang negosasyon, kailangan pa nilang harapin muna si Huang Feng. Tinatayang sa loob ng isang oras, nandito na sila, sabi ng isa pang tao. Nang malaman nila na maliban sa opisyal na puwersa ng dalawang superpower, sila lang ang puwersang dumating sa planetang ito, alam nila na hindi maiiwasan ang pakikipaglaban kay Huang Feng at sa iba pa. Bukod dito, ito ay darating sa lalong madaling panahon. Dahil alam nilang magkakaroon ng ganoong labanan, natural na maaga silang naghanda. Ang lahat ng mga partido sa alyansa ay tinipon ang lahat ng kanilang mga puwersang panlaban sa planetang ito, naghahanda para sa isang mapagpasyang labanan kay Huang Feng at sa mga puwersang nasa likod niya. Ang mga spaceship, battleship, combat robot, at iba pang sandata ay handa na para sa pagdating ni Huang Feng. Dahil isa itong primitive na planeta, wala talagang maraming defensive fortification. Bukod dito, malinaw na alam ni Huang Feng ang sitwasyon sa kanilang panig,
tulad ng kung paano nila binigyang pansin ang sitwasyon sa panig ni Huang Feng. Sa makatuwid, walang paraan para gumamit ng mga ambas at sneak attack. Kung gusto nilang manalo, matatalo lang nila ang panig ni Huang Feng sa direktang labanan. Gayunpaman, sila ay isang kombinasyon ng maraming puwersa, at ang kanilang lakas ay kakilakilabot. Ayon sa impormasyong natanggap nila, halos matansya nila ang lakas ng panig ni Huang Feng. Kahit na mas malakas ito kaysa sa inaasahan nila, mababa pa rin ito kumpara sa kanilang alyansa. Sa makatuwid, bagamat maaari lamang nilang labanan ng direkta, ang mga taong ito ay hindi natakot sa lahat. Ipapaalam natin sa kanila kung gaano tayo kalakas sa labanan mamaya. Ngumiti ang isa sa mga kinauukulan na may nakaka-relax na ekspresyon. Tama, kapag natalo natin sila, magkakaroon tayo ng kapital para makipag-ayos sa natitirang dalawang superpower. Pagdating ng panahon, kailangan nating humingi ng karagdagang resources. Napakaraming resources sa planetang ito. Hindi natin maaaring hayaan na samantalahin tayo ng dalawang superpower na iyon. Halos lahat ay pare-pareho ang iniisip. Hindi sila masyadong nag-aalala tungkol sa paparating na labanan. Sa halip, pinag-iisipan na nila ang pamamahagi ng mga benepisyo. Kung tutuusin, pumunta sila dito dahil sa mga benepisyo. Ang mga benepisyo ay napakahalaga sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang taong namamahala sa pamilya Santans, ang kapitan, ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Sa pagtingin sa mga taong mukhang may tagumpay sa kanilang mga kamay, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala. I think we still can't be too careless. That Huang Feng can destroy so many forces. He's definitely not an ordinary person. Kung tayo ay pabaya, malaki ang posibilidad na mauulit tayo sa ating mga pagkakamali at mauuwi sa katulad ng mga taong nauna sa atin, sabi ng kapitan. I think you're worrying too much. That Huang Feng and the force behind him are very strong. I admit that. Kung haharapin natin silang mag-isa, malamang wala na tayong pag-asa na manalo. Gayunpaman, hindi natin sila kinakaharap ngayon. Napakaraming tao ang magkasama, at sapat na ang lakas natin. Kung natatakot pa rin tayo sa kanila sa oras na ito, magiging katatawanan tayo kapag may nabalitaan. Tama, sa lakas natin ngayon, hindi na natin kailangang matakot sa kanya. Talagang mananalo tayo sa laban na ito. Ang pag-aalala ng kapitan ng pamilya Santans ay hindi umani sa iba, at hindi rin ito nakatawag sa kanilang atensyon. Sa halip, naramdaman ng lahat na labis siyang nag-aalala. Buong tiwala sila na kaya nilang talunin si Huang Feng, manalo sa labanang ito, at matatawa sa huling pagkakataon. Kabanata 2978. Iyon ang dapat na pinakamalakas na puwersa sa alyansa sa unahan, bulong ni Huang Feng sa sarili habang nakatingin sa malayo. Ang kasalukuyang larangan ng paningin ni Huang Feng ay napakalawak, na nagpapahintulot sa kanya na makakita ng napakalayo. Sa makatuwid, kahit na siya ay napakalayo mula sa magkasanib na puwersa, nakikita na niya ang mga sasakyang pangkalawakan, fighter jet, at iba pang bagay na umaaligid sa kalangitan sa itaas ng magkasanib na puwersa. Obviously, marami sila. Malinaw, alam ng alyansa na darating ang grupo ni Huang Feng at naghihintay sa grupo ni Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi nagulat dito. Wala naman siyang balak na itago ang kanyang kinaroroonan. Hindi na kailangan iyon. Bukod dito, kahit na itago niya ang kanyang kinaroroonan, malamang nawala itong epekto. Si Huang Feng ay may pangkalahatang ideya sa sitwasyon ng alyansa. Pagkatapos ng lahat, ang Green Rhino ay nagtatrabaho sa lahat ng oras. Hanggat gusto niya, nakikita niya ang lahat ng nangyari sa anumang sulok ng planetang ito anumang oras. Sa makatuwid, napakalinaw ni Huang Feng tungkol sa sitwasyon ng alyansa. Kung hindi kasali si Huang Feng at umasa lamang sa kanyang mga subordinate, maaaring natalo sila sa labanan laban sa alyansa. Kung tutuusin, napakalakas pa rin ng alyansa. Gayunpaman, iba ito sa paligid ni Huang Feng. Ito rin ay isang bagay na hindi pinapansin ng mga tao ng alyansa. Bagamat alam na nila na napakalakas ni Huang Feng, minamaliit pa rin nila siya. Ito ay dahil hindi na ipakita ni Huang Feng ang kanyang buong lakas sa nakaraang labanan. Itinago niya ang kanyang lakas dahil alam ni Huang Feng na hindi masyadong malakas ang mga tao at puwersa na kanyang hinarap sa simula. Ang tunay na mahirap ay dumating pa.
Maging ang natitirang puwersa ng alyansa o ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower, ang Wind Nation at ang Blazing Wind Nation, lahat sila ay napakalakas. Sila ang mga kalaban na talagang pinahahalagahan ni Huang Feng. Kasabay nito, nakaligtaan din ng mga mamamayan ng puwersa ng alyansa ang isa pang punto. Akala nila kakaunti lang ang tao ni Huang Feng at ang mga taong iyon ay pawang puwersa ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi nila alam na maaari pa ring makipagpalitan si Huang Feng sa pamamagitan ng mga storage box. Bagamat may limitasyon sa bilang ng mga elite na sundalo na maaaring ipagpalit sa pamamagitan ng mga storage box bawat araw, ilang araw na ang lumipas mula nang magsimula ang labanan. Si Huang Feng ay nakikipagpalitan araw-araw. Sa makatuwid, ang kanyang lakas ay hindi nababawasan habang umuusad ang labanan. Sa halip, ito ay tumataas habang ang labanan ay umuunlad. Itinago ni Huang Feng ang ilan sa kanila bilang mga bangkay at itinago ang mga ito mula sa pagsisiyasat ng iba pang puwersa. Siyempre, normal lang na hindi alam ng mga taong iyon ang tungkol dito dahil hindi nila alam na ang mga nasasakupan ni Huang Feng ay hindi niya nirecruit at sinanay, ngunit direktang ipinagpalit sa pamamagitan ng mga storage box. Ito ay isang bagay na hindi naisip ng sinuman sa mundong ito, pabayaan sila. Sa makatuwid, mali nilang hinuhusgahan ang lakas ni Huang Feng at walang taros na tiwala sa kanilang sarili. Ngayon ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay medyo malayo. Sa katunayan, ang distansyang ito ay maaaring salakayin ng maraming armas, ngunit ang dalawang panig ay tila may lihim na pagkakaunawaan. Hindi sila umatake sa ganitong distansya ngunit piniling lumaban pagkatapos makalapit. Una, upang matiyak ang kahusayan ng pagpatay sa kaaway. Pangalawa, gusto nilang protektahan ang mga resource point. Kung tutuusin, sigurado ang magkabilang panig na sila ang mananalo. Bilang panalo, maaari nilang pagmamayari ang mga mapagkukunang ito. Sino ang sisira sa kanilang sariling yaman? Kaya naman, pinili ng magkabilang panig na maging malapit sa isa't isa bago mag-away. Mabilis na sumulong ang pangkat ni Huang Feng. Wala pang isang oras, narating na nila ang paligid ng puwersa ng alyansa. Sapat na ang distansyang ito para magsimula silang maglaban. Ang magkabilang panig ay hindi nagpalitan ng anumang kasiyahan at direktang piniling lumaban. Sa puntong ito, ang anumang kasiyahan ay walang kabuluhan. Alam ng magkabilang panig na imposibleng malutas nila ang usaping ito ng mapayapa. Sa makatuwid, sa halip na mag-aksaya ng oras, mas mahusay na simulan ang pakikipaglaban ng direkta. Direktang sumiklab ang labanan. Bukod dito, hindi nagpigil ang magkabilang panig. Ang labanan ay pumasok sa isang puting mainit na yugto mula sa simula. Medyo matindi ang labanan. Si Huang Feng mismo ay hindi idle. Nakagawa na siya ng hakbang. Hanggat gumawa siya ng isang hakbang, maaari niyang direktang pumatay ng isang malaking bilang ng mga tao. Sa oras na ito, ang lakas na ipinakita niya ay mas malakas kaysa dati. Hindi lamang ito nagdulot ng malaking kabagsikan, ngunit napigilan din ito ang iba. Bakit pakiramdam ko mas malakas siya kaysa dati? Ang mga taong namamahala sa ilang puwersa na nanunood ng live na broadcast sa pamamagitan ng mga drone ay hindi napigil ang sabihin matapos makitang kumilos si Huang Feng. Nakita na nila ang video ng paglipat ni Huang Feng noon at inamin na napakalakas ni Huang Feng, ngunit ngayon ay nalaman nilang mas makapangyarihan si Huang Feng kaysa sa nakita nila noon. Sa kanilang ketulusan, ito ay talagang isang kakayahan na hindi pag-aari ng mga tao. Kahit na ang mga robot ay maaaring hindi maabot ang antas na ito. Sa makatuwid, makatwiran para sa ilang tao na maghinala na si Huang Feng ay hindi isang purong tao. Ngayon, nalaman nila na ang lakas ni Huang Feng ay tila higit na nalampasan ang mga robot. Kahit na ang mga robot ay tiyak na hindi maabot ang antas na ito. Anong uri ng nakakatakot na nilalang si Huang Feng? Walang nakakaalam sa eksena. Bagamat mayroon silang matataas na posisyon sa kani-kanilang puwersa, ang lakas na ipinakita ni Huang Feng ay malayo sa kanilang pangunawa. It's not a feeling. He's really much stronger than before, sabi ng nakatayo sa tabi niya. Ibig mong sabihin kanina ka pa nagtatago ng lakas mo. Masyadong nakakatakot, di ba? Bulalas ng isa pang tao. Hindi lang dati. Ngayon pa lang, baka hindi niya ginagamit ang buong lakas niya, said the person in charge of the Santans family. Ito, imposible ito. Masyadong nakakatakot, takot na sabi ng iba. Ang lakas na ipinakita ni Huang Feng ngayon ay lampas sa kanilang pangunawa.
Kung nagtatago pa siya ng kanyang lakas sa oras na ito, gaano kaya kakilakilabot ang kanyang tunay na lakas? Ito ay simpleng sumisira sa kalangitan. Kahit na pakiramdam ng lahat na ito ay imposible, at na ito ay masyadong hindi maisip, kapag naisip nila ang nakaraang pagganap ni Huang Feng at tiningnan ang kanyang kasalukuyang pagganap, mahirap para sa kanila na hindi maghinala na siya ay nagpipigil pa rin ng kanyang lakas. Sa oras na ito, kung itinatago pa rin ni Huang Feng ang kanyang lakas, bakit niya itinatago ang kanyang lakas? Hindi kaya sa sobrang tiwala niya na kaya niyang talunin ang mga ito. Itinago ba niya ang kanyang lakas para harapin ang opisyal na puwersa ng Firewind Nation at Fengji Nation? Kung iisipin nila, parang posible. Gayunpaman, kung ganoon nga ang kaso, hindi ba't ang ibig sabihin ni Huang Feng ay walang pakialam sa kanila? Ang mga taong gusto niyang harapin ay ang dalawa pang sobrang puwersa, hindi sila. Sa pag-iisip nito, ang lahat ay biglang nakaramdam ng hindi komportable. Kabanata 2979. Hindi inilagay ng mga tao sa alyansa si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya sa kanilang mga mata. Akala nila nanalo na sila. Gayunpaman, sa oras na ito, natuklasan nila na hindi lamang nila inilagay si Huang Feng sa kanilang mga mata, ngunit hindi rin sila inilagay ni Huang Feng sa kanyang mga mata. Ang pagtuklas na ito ay nagpadama sa kanila ng labis na hindi komportable sa kanilang mga puso. Pakiramdam nila ay minamaliit sila. Sa makatuwid, inutusan ng lahat na dagdagan ang intensity ng kanilang mga pag-atake. Desidido silang patayin si Huang Feng at ang kanyang mga subordinate dito. Sa ngayon ay hindi nagsalita ang kinauukulan ng pamilya Santos. Sa halip, tumayo siya roon at malamig na pinanood ang live na broadcast. Lalong lumakas ang hindi mapakali sa kanyang puso sa mga oras na ito. Dati, kapag hindi sineseryoso ng lahat si Huang Feng, naramdaman niyang may mali. Ngayon, nang makita niya na ang kakayahan ni Huang Feng ay mas malakas kaysa sa nakita nila noon, ang hindi mapakali na pakiramdam sa kanyang puso ay lumakas. Mahirap para sa isang tao na mag-improve ng gusto sa napakaikling panahon. Malinaw, malamang na itinatago ni Huang Feng ang kanyang lakas. Sobrang nakakakilabot na siya kanina. Kung itinatago pa rin niya ang kanyang lakas, kung gayon gaano siya kalakas. Bukod dito, ang pagtingin kay Huang Feng sa video, tila komportable pa rin siya sa oras na ito. Nangangahulugan ito na malaki ang posibilidad na hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang taong namamahala sa pamilya Santos ay orihinal na nag-isip na siya ay nagbigay ng malaking pansin kay Huang Feng. Kung hindi niya pinaalalahanan ang mga tao sa paligid niya dati. Gayunpaman, sa oras na ito, napagtanto niya na halatang hindi niya binibigyang pansin si Huang Feng. Si Huang Feng ay mas malakas kaysa sa kanyang naisip. Napakalakas ni Huang Feng. Saan siya nanggaling? Talaga bang matatalo nila siya? Siya ay orihinal na kumpiyansa, ngunit sa oras na ito, ang kanyang mga iniisip ay nanginginig. Natakot din siya sa lakas na ipinakita ni Huang Feng. Gayunpaman, ang mga bagay ay dumating na sa puntong ito. Kahit gaano pa siya kitikot, na ipagpatuloy niya lang. Wala nang balikan. Siguradong hindi payag si Huang Feng na magpatuloy silang manatili dito. Sa pag-iisip nito, inutusan din ng kinauukulan ng pamilya Santos ang kanyang puwersa na palakasin pa ang kanilang pag-atake. Si Huang Feng ang pinagtutuunan ng kanilang mga pag-atake. Bang! Itinulak ni Huang Feng ang kanyang palad at pinalipad ang lahat sa loob ng 5 metro sa kanyang harapan. Naghiyawan ang mga taong iyon habang lumilipad sila pabalik. Marami na sa kanila ang tumalsik ng dugo sa hangin. Pagkalapag sa lupa, kahit na hindi sila namatay, sila ay malubhang nasugatan. Sa anumang kaso, tiyak na wala silang kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, kahit na ganoon, si Huang Feng ay hindi nagkaroon ng kahit kaunting pagkakataong makapagpahinga. Matapos mapalipad ang mga taong iyon, hindi nagtagal ay kinubkob ng isa pang grupo ng mga tao si Huang Feng. Mabangis ang kanilang mga ekspresyon, na para bang hindi nila nakita ang kahabag-habag na kalagayan ng kanilang mga naunang kasama. Sila ay sumigaw at inatake si Huang Feng. Dahan-daang ibinaling ni Huang Feng ang kanyang katawan at bahagyang humakbang pasulong. Nasa harapan na siya ng mga ito. Ang mga taong ito ay pawang may hawak na baril. Dapat ay nagpanatili sila ng sapat na distansya mula kay Huang Feng. Gayunpaman, masyadong mabilis si Huang Feng. Kung napakalayo nila sa kanya,
imposibleng matamaan siya ng mga ito. Kung sila ay masyadong malapit sa kanya, magiging madali para kay Huang Feng na malapitan sila. In short, nasa awkward na sitwasyon sila. Hindi nila alam kung lalapit kay Huang Feng o layuan siya. Gayunpaman, hindi sila binigyan ni Huang Feng ng pagkakataong pumili. Nagkusa siyang malapitan sila. Dahil gumagamit sila ng mga baril, kadalasan ay nakakalapit si Huang Feng sa kanila. Ang kanilang banta ay nabawasan ng higit sa kalahati. Bilasan mo, gamitin mo lahat ng armas mo. Atake si Huang Feng. Huwag matakot na hindi sinasadyang masaktan siya. Nataranta ang kapitan ng pamilya Santans nang makita niya ang mabangis na pagganap ni Huang Feng. Kahit na ang mga taong dinala ni Huang Feng ay napakalakas din at lumampas pa sa kanilang mga inaasahan, si Huang Feng ay mas mapanganib. Ang pinsalang naidulot lamang ni Huang Feng ay higit pa sa kabuuan ng lahat ng kanyang mga nasasakupan na pinagsama. Sa makatuwid, si Huang Feng ay talagang ang pinakadelikadong tao sa eksena. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya maaari nilang talunin ang mga puwersa sa likod ni Huang Feng. Kung hindi, si Huang Feng ay magdudulot ng malaking banta at pinsala sa kanila. Wala sa mga tao mula sa iba pang puwersa ang tumutol sa oras na ito dahil nakikita na nila na si Huang Feng ay talagang ang pinakadelikadong tao. Kaya naman, sumang-ayon silang lahat sa mungkahi ng kinauukulan ng pamilya Santans. Agad silang nagpakilos ng maraming armas at itinutok ito kay Huang Feng. Kahit na kailangan nilang magbayad ng malaking halaga, kailangan nilang patayin si Huang Feng. Kaagad, maraming armas ang nagpaputok halos sabay-sabay, lahat ay nakatutok kay Huang Feng. Alam na alam ni Huang Feng ang panganib. Dapat malaman ng isa na ang mga sandata na ito ay napakahusay at makapangyarihan. Kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya nang ahas na gumawa ng napakaraming pag-atake ng direkta. Kung hindi, hindi siya nagpapalitan ng napakaraming elite na sundalo para tulungan siya. Kung siya ay tamaan ng napakaraming pag-atake ng sabay-sabay, tinansya ni Huang Feng na siya ay malubhang masasaktan kahit na hindi siya mamatay. Sa makatuwid, matapos matanto ang panganib, si Huang Feng ay tiyak na piniling umiwas. Buong-buo niyang isinaaktibo ang panloob na lakas sa kanyang katawan at itinulak ang malawave na subtle step sa sukdulan. Ang mga taong kumukubkob kay Huang Feng ay nakakita lamang ng malabo sa harap ng kanilang mga mata. Pagkatapos, hindi na nila makita si Huang Feng. Sa lalong madaling panahon, ang mga taong iyon ay wala nang pakialam kay Huang Feng dahil natuklasan din nila na maraming pag-atake ang dumarating sa kanila. Kaagad, lahat sila ay labis na nabigla at gustong umiwas. Gayunpaman, wala silang bilis ni Huang Feng. Gustuhin man nilang umiwas, huli na ang lahat. Boom! Ang maraming pag-atake ay nagdulot ng malaking pagsabog kung saan si Huang Feng ay orihinal. Lumipad ang alikabok kung saan-saan. Sa isang sandali, kahit na ang mga drone sa himpapawid ay hindi makuha ang sitwasyon sa ibaba. Dapat patay na siya, patay na siya. Sa dinami-daming pag-atake, kahit isang Diyos ay mamamatay. Tama, walang makakatagal sa ganoong kalakas na pag-atake. Tuwang-tuwang sabi ng ilang namamahala sa iba pang puwersa na nanunood sa labanan. Bagamat hindi pa nila nakikita ang katawan ni Huang Feng, lubos silang naniniwala na hindi makakaligtas si Huang Feng sa gayong pag-atake. Dapat patay na siya, tanging ang namamahala sa pamilya Santans ay tahimik na nakatingin sa umuusok na usok. Bagamat gusto rin niyang mamatay si Huang Feng sa ilalim ng gayong pag-atake, at naisip din niya na walang sinuman ang dapat makaligtas sa gayong pag-atake, sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng pagkabalisa. May pakiramdam siya na hindi madaling mamatay si Huang Feng. Baka nag-o-overthink ako, naisip ng kinauukulan, gano. Man siya kalakas, imposibleng makaligtas siya sa ganoong sitwasyon. Kabanata 3000. Ang makapal na usok at alikabok ay dahan-daw ang nawala, at ang sentro ng pagsabog ay unti-unting bumalik sa orihinal nitong estado. Napatingin lahat sa command room. Bagamat iniisip nilang lahat na si Huang Feng ay malamang na namatay sa ilalim ng pag-atake ngayon, nakaramdam pa rin sila ng kaunting pagkabalisa nang hindi ito nakikita ng kanilang mga mata. Ang sitwasyon sa gitna ng pagsabog ay lumitaw sa larangan ng paningin ng lahat. Napakalungkot sa panahong ito, may isang malaking hukay na 4 o 5 metro ang lalim. May mga bangkay sa loob at paligid ng hukay, at karamihan sa mga bangkay ay lubhang naputol.
Bilisan mo, paikot-ikot ang mga drone sa hukay, utos ng isang tao. Hindi nagtagal, umikot ang mga drone sa malaking hukay, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa malaking hukay. Bakit wala dito? Sa totoo lang, hindi ko nakikita ang bangkay niya. Lahat ay tumingin sa halos bawat bangkay, ngunit hindi nila makita ang bangkay ni Huang Feng na nagpagulo sa lahat. Normal lang na hindi mo ito makikita. Siya ang nasa gitna ng pagsabog kanina lang. Sa ganoong kalakas na pagsabog, siguradong nabugbog na siya. Hindi na siya mukhang tao. Nawasak na siguro ang bangkay niya. At this time, the person in charge of a family on this planet said. Na may katuturan. Nagningning ang mga mata ng iba. Kung hindi namatay si Huang Feng, makikita na nila siya ngayon. Gayunpaman, hindi nila nakita si Huang Feng. Pagkatapos, malamang na napatay si Huang Feng sa pagsabog. Sa marahas na pagsabog kanina lang, si Huang Feng, na nasa gitna ng pagsabog, ay hinay pa ng putol-putol. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila mahanap ang bangkay ni Huang Feng sa oras na ito. So, patay na talaga si Huang Feng. Sabi ng isa pang tao, na may tono ng pananibik at hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakaraang serye ng mga aksyon ni Huang Feng ay nagbigay ng malaking presyon sa kanila, lalo na pagkatapos na makita ng kanilang sariling mga mata ang kapangyarihan ni Huang Feng. Mas matindi ang pressure sa kanilang mga puso, at wala silang kumpiyansa na manalo laban kay Huang Feng. At ngayon, sa wakas ay patay na si Huang Feng at sila ang huling tumawa. Dahil ang iba pang puwersa sa planetang ito ay nabura na, ang tanging puwersang natitira sa planetang ito ay sila at ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Sa ganitong paraan, makakakuha sila ng mas maraming mapagkukunan at magkaroon ng mas maraming bargaining chips sa kanilang mga negosasyon. Malinaw na ito ay isang magandang bagay para sa mga taong ito at sa mga puwersang nasa likod nila. Sigurado yan, kung hindi siya namatay sa ganoong sitwasyon, hindi talaga siya tao, sabi ng isa pang katabi niya. Ngayon, kailangan lang nating patayin ang lahat ng mga taong dinala niya, at ang bagay na ito ay higit pa o hindi gaanong natapos. Patay na si Huang Feng, kaya wala nang magagawa ang mga taong dinala niya. Mukha namang excited ang lahat. Bagamat naroon pa rin ang mga taong dinala ni Huang Feng, kung wala ang pamumuno ni Huang Feng, wala na silang pakialam sa mga taong iyon. Ilang sandali lang ay nakipag-ayos na sila sa kanila. Ang namamahala sa pamilyang Santans, na kanina pa nag-aalala, ay napaka-relax din sa mga oras na ito. Naramdaman din niya na ngayon lang namatay si Huang Feng sa pagsabog, at sila ang huling nagwagi. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatalim na sigaw para sa tulong ang tumunog mula sa aparato ng komunikasyon sa harap nila. Reporting, inatake na tayo dito, at malaki ang pagkalugi. Isa lang ang umatake sa atin. Uulitin ko, isa lang ang umatake sa atin. Humiling ng backup, panipi, agad na tumigil ang tawanan at tawanan ng lahat. Inatake ba siya? Ito, ay normal. Kung tutuusin, nandoon pa rin ang mga taong dinala ni Huang Feng. Napakalakas din ang labanan ng mga taong iyon, at malaki ang posibilidad na sasalakayin nila ang kanilang koponan. Gayunpaman, nang mabalitaan nilang iisa lang ang umatake sa kanilang koponan, bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Biglang lumitaw ang isang masamang premonition sa kanilang mga puso. Hindi ito maaaring, tama. Lahat ay ayaw aminin ang kaisipang iyon sa kanilang mga puso. Nadama nila na tiyak na mali ito, ngunit habang iniisip nila ito, lalo silang hindi mapalagay. Ilipat ang drone sa ibabaw. May nagsabi, ang isa sa mga drone na namamahala sa pagsubaybay ay mabilis na inilipat. Nang makita ng lahat sa command room ang pamilyar na figure sa pamamagitan ng imaheng ipinadala pabalik ng drone, lahat sila ay napabuntong hininga sa hindi makapaniwala. Siya talaga yun. Paano kaya siya? Ang pamilyar na figure na nakita ng karamihan ay walang iba kundi si Huang Feng, na inakala nilang patay na. Gayunpaman, malinaw na hindi patay si Huang Feng. Kung patay na siya, wala siya ngayon para patayin ang mga tao nila. Sa pagtingin sa hitsura ni Huang Feng, hindi man lang siya nasugatan, na lalong hindi katanggap-tanggap. Ang firepower na umatake kay Huang Feng ay napakabangis. Ang nakapaligid na lugar kung saan naroon si Huang Feng ay pinasabog na sa isang pinaso na lupa. Maraming tao sa kanilang panig ang namatay dahil dito. Paanong hindi mamatay si Huang Feng? At saka, hindi naman siya nasaktan.
Ito ay masyadong hindi maisip, masyadong mahirap tanggapin. Bukod dito, ang kasalukuyang posisyon ni Huang Feng at ang dati niyang posisyon ay mahigit 5 kilometro ang pagitan. Paano tumawid si Huang Feng sa ganoong kalayuan sa napakaikling panahon? Bukod dito, kahit gaano pa nila ito iniisip, imposible para kay Huang Feng na gawin ito. Ito, ano ang nangyayari? Ang isang namamahala ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha at nagtanong ng hindi malay. Gayunpaman, ang sumagot sa kanya ay katahimikan. Halatang walang makakasagot sa tanong niya. Sa madaling salita, ang tanong niya ay ang tanong din na gustong itanong ng lahat ng naruroon. Siya lang naman ang nagtanong nito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabi ng isa pang tao. Oo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ito ang tanong na dapat nilang pag-usapan ng madalas. Hindi nila alam kung paano nakatakas si Huang Feng sa pag-atake ngayon lang, at kung paano siya tumawid ng ganoon kalayuan sa ganoong kaikling panahon. Ang mga bagay na ito ay mahirap para sa kanila na malaman. Gayunpaman, kahit na naisip nila ito, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Ang kailangan nilang isaalang-alang ngayon ay kung paano lutisin ang bagay na ito. Si Huang Feng ay hindi idle sa oras na ito. Siya ay pumatay ng mga tao sa kanilang panig. Ang kahusayan ng pagpatay ng mga tao ay napakataas. Sa bawat segundong na-delay sila, mas maraming tao ang mamamatay. Kung nakaladkad man sila, hindi imposibleng tuluyan silang mabura. Sa pagharap sa sitwasyong ito, hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin. Tumakas. Ito ay malinaw na imposible. Mahirap para sa kanila na makalayo ngayon. Magpatuloy sa pag-atake. Parang walang kwenta. Ang firepower na kaka-mobilize nila ay napakalakas na, ngunit hindi pa rin ito kayang patayin si Huang Feng. Ano pa ang magagawa nila para patayin siya? Nabalot ng nakakahiyang katahimikan ang command room.